natin sa Apokalipsis ang kahulugan nun. Sa Apokalipsis 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Kita mo, si Kristo ito eh. Nung makita ni Juan, para siyang namatay si Juan. Pinatong niya ang kamay niya kay Juan. Parang nawala ng si Juan. Parang nawala ng ulirat. Nasuba-suba kung parang patay sa kanyang paanan. Pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sabi niya, "Huwag ka matakot, ako'y ang una at ang huli." Si Kristo ito eh. At ako ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaya nung mamatay siya, binuhay siyang maguli, yun ang pruweba na talagang totoo na may buhay na walang hanggan. Kasi nung mabuhay siya maguli, hindi na uli mamamatay. Ako'y nabubuhay na magpakailanman, sabi ng Panginoong Hesus kay Juan. Kaya kung babalikan mo uli yung gawa ng mga apostol, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung buhay na walang hanggan, 33, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak na hanggang sa atin, tagus yung pangako sa mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa mga anak ng Israelita, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang buhayin niyang maguli si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita." Di ang kausap yung anak. Tapos na ba ron? Tuloy mo, kapatid. At tungkol sa muling binuhay niya, upang, sino yung muling binuhay niya? Si Kristo. Tungkol sa muling binuhay niya upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan. Para from now and forever, hindi na uli mamamatay ang kanyang binuhay na anak mula sa patay. Ay nagsalita siya ng ganito, "Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David, sapagkat sinabi rin niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na iyong banal ay makakita ng kabulukan." Kaya nga hindi nabulok si Kristo eh. On the third day, ibinangon siyang maguli ng Diyos para patunayan na ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan sa mga magulang at sa mga anak ng mga magulang na Israelita magaganap hanggang sa kanilang kaanak-anakan, sa kaapu-apuhan. Na yung pangako na yon hindi nagbabago. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang Diyos. At ang unang pinangakuan nito ay sino? Sino? Si Abraham at ang binhi ni Abraham na si Kristo na anak ng Diyos. Basahin natin ang 3:16 ng Galacia. Pakinggan nyo. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, "At sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa iyong binhi na si Kristo." Ayon. Kay Abraham sinabi ang pangako at sa kanyang binhi, hindi sa marami, kundi sa isa lamang, at sa iyong binhi. Abraham, ikaw, at sa iyong binhi, sa makatwid bagay si Kristo. Ang binhi ni Abraham, si Kristo. Pinangakuan si Abraham ng buhay na wala hanggan, pinangakuan din yung binhi ni Abraham na si Kristo, na anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos, tinawag na binhi ni Abraham dahil nagkatawan tao. Buhay na walang hanggan ang nagde-demonstrate niyan, yung pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ang nagpupruweba niyan na may buhay talagang walang hanggang pangako ang Diyos, yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ngayon, ang sinasabi ng pastor mo, yung nandoon sa 33, hindi niya lang itinutuloy yung talata, kapatid, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak
nang muling buhayin niya si Jesus, gaya naman ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Yung anak kasi ng Diyos, ano yun eh? Immortal yun eh. Ang Diyos ay immortal eh. Yung anak ng Diyos, immortal din yun. Hindi mamamatay yun eh. Kaya lang mamamatay yun dahil nagkatawan tao. Ngayon, ang ibig sabihin ng pastor mo, ang ibig sabihin ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon eh. Yung mamamatay siya at mabubuhay maguli. Ang layo naman pakahulugan nun. Ang ibig sabihin ng pastor mo, yung kahulugan ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak sa araw na ito, naging anak kita, ay ibig sabihin mabubuhay maguli si Kristo. Ang ibig sabihin nun, yung anak ng Diyos, talagang sa awit, nababasa sa 2 awit, 2:7, at sa ibang awit, meron pang idinuktong ang paliwanag ng mga apostol Sabi dun sa 33 yan Tapos pagdating sa 35, sinasabi rin naman niya sa ibang awit. Doon din sa aklat ng awit na hindi mo ipagkakaloob ng iyong banal makakita ng kabulukan. Banal yun, anak ng Diyos yun Immortal yun kung pag-uusapan immortalidad Kasi espiritu yun, di naman mamamatay yun kaya nung magkatawan tao siya, kailangan i-demonstrate ng Diyos na talagang ang buhay na wala hanggang totoo. Kaya binuhay niya siya muli sa mga patay, ang Panginoon Jesucristo. Hindi para patunayan na ang ibig sabihin ipinanganak siya bubuhay siya maguli. Hindi. Yung bang pagkabuhay na maguli, panganganak ba uli yun ng Diyos sa kanyang anak? Hindi naman Naipanganak na yung anak niya bago lalangin ng sanlibutan, naipanganak na. Kung anak niya yan, banal ng Diyos yan, ang tawag sa Biblia, the Holy One of God. Banal ng Diyos. Hindi makakakita ng kabulukan. Unang-una, pribilehiyo ng anak yun dahil ang nanganak sa kanya, immortal. Para sabihin mo na hindi totoong nanganak na literal, saan ka nakabasa sa Biblia na hindi totoo ang sinasabi ng awit? Na awit ni David? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Hindi lang naman si David ang nagsabi niyan. Sinabi rin niya ni Juan. Sa 1:18 ng Juan, ang sabi ron, siya'y ipinanganak ng Diyos. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Bugtong na Diyos yan Ibig sabihin ng bugtong, the only begotten God sa English. At dun sa Grego, napakaliwanag. Ang sabi sa Grego, Theon odis ioraken pupote monogenes theos. Oon eiston kolpon to patros ekenos exegesato. Ang sabi, monogenes theos, kaisa-isang ipinanganak na Diyos. The only begotten God, yung mono, ay ibig sabihin nun, kaisa-isa, natatangi. Monogenes theos. Monogenes, yung genes ay yung panganganak ang ibig sabihin sa Grego. Siya yung kaisa-isang ipinanganak na Diyos.